Nagtataka din ba kayo, tol, kung paano nila ginagawa yung ganitong t-shirt? Realistic, tapos sobrang detalyado. Samahan niyo ako, papakita ko sa inyo kung paano. At sa unang parte ng video na to, na undercook yung mga screen natin. Kaya ngayong araw na to, samahan niyo ako sa part 2 na paggawa natin ng realistic na disenyo gamit ang cooking oil. At katulad kahapon, tol, kailangan natin applyan ng photo emulsion yung mga screen natin isa-isa. Nabibili to sa mga printing supplies. Kung meron sa Ilocos Norte, panigurado, meron din sa mga online shops. Lagay lang tayo ng generous na amount, tol, dito sa coater natin. Then, isa-isa nating applyan lahat ng screen natin. Right, 1 down. 2 down. 3. 4. Last one. Alright. Ngayon, tol, kailangan natin siyang patuyuin sa dark room o kaya sa madilim na kwarto, nakapatay yung mga ilaw. Let's go. Ang gagawin ko dito, tol, itatayo ko na lang siya dito, tapos tututukan ko ng electric pan. Saka tsatsagain ko na lang din antayin para matuyo maigi. Right. 1 eternity later. Ayan, tol, after 30 minutes, tuyong-tuyo na siya. Move on tayo sa pangalawang step. Let's go. At ang next step natin, tol, i-apply na natin yung mga design natin galing sa papel gamit ang cooking oil. Pero di tulad dati, may iibahin tayong proseso niya. Ilalagyan ko muna ng mantika yung emulsion mismo, hindi sa likod ng papel niya. Bukan natin kung gagana yung iniisip ko. Ayan, ngayon na-coat na natin yung buong emulsion natin. Saka natin ipapatong yung disenyo. Para walang umbok-umbok. Yan, agad-agad siyang lumapat na maganda. Yun, perfect. Gawin natin yung pangalawa. Next, coated na siya. Lapat natin yung pangalawang disenyo. Yan, mas lapat. 2 down. Next, right. 3 down. Last 2. Right. Last one. Ay, okay na to, men. Ngayon, lipat naman tayo dun sa lutuan natin. Let's go. Eto, tol, yung lutuan natin. Bumbilya lamang ang gamit neto. Pero sabi ko nga, kung wala kayo neto, pwede naman gumamit kayo nung yung natural na sunlight, tol. Pwede din yon. Tapos natin lapat yan, lagyan natin ng pabigat katulad ng libro para ma-flatten ng maigi. Last one, bugs. At kung kahapon, tol, 1 minute 30 seconds yung pagluluto natin. Ngayon, tatagalan natin. 4 minutes naman para hindi mabilis madurog pag ini-sprayan natin ng garden spray yung disenyo natin. Let's go. Timer starts now. A few moments later. And men, after 4 minutes, okay na to. Ngayon, takbo tayo sa pinakamalapit na lababo para basahin yung disenyo natin para ma-stop yung cooking process. Last one. Tara, takbo tayo sa lababo. Agad-agad natin basahin, tol, para matigil na yung pagkakaluto niya. Kasi ayaw din naman natin ma-overcook siya. Kung kahapon, undercook, baka ngayon ma-overcook pag inayaan natin. Medyo overcook nga yata. Pare, wag naman. Subukan natin siyang aguran ng sponge, tol, para lumabas yung disenyo. Eh ako, napipick up siya ng camera, tol. Ayan, lumalabas na yung disenyo. Magandang sinyales na hindi siya overcooked. Alright. Magandang sinyales. Dito naman tayo sa kabila. Ito din, lumalabas na yung disenyo na. Pero may may defect. Pero sana okay pa rin siya. May part na makapal no. Ayan, nakapalan yung emulsion. Tumulo siguro nung pinapatuyo ko. Sana maging okay lang siya. Alright, okay na to. Dito naman tayo sa isa. Ito din, may problema. Umangat yung papel. Ito umangat yung papel. Makita nyo. Pero sana maging okay din siya. Pero bago natin umpisaan na sprayan to, lutuin natin yung dalawang natira doon. Let's go. Tabi natin tong mga to. Baka sakaling po pwede pang gamitin pag pumalya tayo dun sa mga ginawa natin. Sana nga po pwede pa. Ito yung last 2 natin. Tapos, pabigat. And then, another 4 minutes, tol. Right. A few moments later. And men, 4 minutes up. Okay na din to. Takbo natin sa pinakamalapit na lababo na para bang nabangga. Let's go. Tapos, basahin natin. Dalawa. Tapos, haplusan natin ng sponge. Yun. Ganda. Lumalabas na. Ito, ano to? Ito naman tayo sa isa. Okay na din to. Ngayon, tol, ito na yung crucial na part. I-sprayan na natin ng garden spray yung disenyo natin. Dito natin makikita kung tama ba yung oras pagkakaluto natin dun sa disenyo natin.
Or kung kailangan ba natin ulitin ulit yung lahat ng proseso na ginawa natin, tol. Dito natin makikita kung masisira or hindi. Moment of truth, tol. Ayun. Tama na yung pagkakaluto natin. Ayan, tol. Kung makikita nyo, kapit na kapit yung mga dots niya. Hindi natatanggal pag binubugahan ng malakas. Alright, continue natin. Ayan, tol. Malapit na talaga yung spray ko. Hindi ko makalas yung mga tuldok-tuldok niya. Ayan, men. Close up. Diba? Alright, tapusin na natin to. Ayan, men. Tumakbo ko dito sa labas. Dito sa my hose. Kasi grabe, ang bagal dun sa garden spray. 5 pa yung gagawin ko, kaya dito tayo para mas mapabilis yung trabaho. Matibay naman siya, hindi naman siya nasisira. Last two. Basang-basa na ulo ko. Huwag lang magkasakit. Alright, last one. Pinakamadali. Tapos dito pa ako pumalya, no? Nako ka. Yan, square lang, oh. Ayun. Ayan, men, tapos na tayo. Ngayon, kailangan na natin patuyuin. And then, print na tayo. Let's go, pasok tayo sa loob. Lamig. Next, tol, kailangan lang natin tuyuin tong mga to. And then, okay na siya. Pwede na natin gamitin. O pwede na natin i-print yung gusto nating disenyo. Tutukan natin ng electric pan para matuyo in 15 minutes siguro. Let's go. Habang nag-aantay tayo matuyo yun, tol, linisan natin yung lamesang pagpiprintan natin para bumalik din yung dikit netong lamesa natin. Basahin natin siya ng tubig, tol, para matanggal yung mga gunk niya. Sa ganitong paraan, babalik yung dikit ng lamesa. Pero mukhang walang-wala na siya. Hanggang ba natin? May dikit pa kaya to? Ayan, men. Kain lang natin tumuyo. Doon natin makikita kung bumalik ba yung pandikit niya. At habang inaantay natin matuyo yung lamesa natin, tol, lalagyan naman natin ng tape yung mga gilid-gilid ng frame natin. Ang silbi naman nito, tol, para hindi tumagos yung pintura dito sa mga open spaces ng frame natin. Ayan. Mga hindi nalagyan na emulsion. Right? Isa-isayin natin. Hindi siya dumidikit. Bakit kaya? Ito masking tape. Testing natin. Sali mas, ayun, mas okay nga. Mas madikit. Grabe, yung purol ng gunting ko. Ayan. Grabe yung gunting to, ang purol. Kuha na lang ako kutsilyo. Yan na yung, ayan, dahil, makikita nyo ba yung design? Ayan. Move tayo sa next. Ito, medyo basa pa, pero palag na din yan. And tol, okay na yung mga screen natin. Pwede na natin gamitin to mag-print. Kaso ang problema, wala nang dikit yung lamesa natin. And kailangan tol, yung lamesa na to, madikit siya ng sobra. At hindi mo dapat kayang hugutin yung t-shirt ng 2 daliri mo lamang. Isa yon sa pinaka-importanteng aspeto ng pagpiprint ng madaming kulay. Katulad ng disenyong meron tayo ngayon. 5 kulay ang ipapatong natin dito. Kailangan hindi gumagalaw yung t-shirt. At kung makita nyo, isang galaw ko lang dito, nababaklas na siya. So, kailangan bumili muna tayo ng pandikit ng lamesa. Kaya kailangan ko munang bumili ng pandikit ng lamesa. At bukas na tayo makakabili ito kasi makikita nyo, gabi na. Kaya dito ko na muna tatapusin tong vlog ko na to, tol. Abangan nyo yung part 3 ng video na to. So, peace out. Sana nag-enjoy kayo. At sana kahit di ko natapos tong video na to, may natutunan kayo sa akin. Peace. All the time.